Malapit nang magkaroon ang kripto ng sariling rulebook sa United States at ginagawa ng mga pinakamalaking bangko sa Wall Street ang lahat para pigilan ito. Tatalakayin ng Senate Banking Committee sa Huwebes ang Clarity Act, isang malawak na batas na hatiin ang oversight sa digital assets sa pagitan ng SEC at CFTC. Sa unang pagkakataon, makakaroon ng malinaw na legal na linya kung kailan ang isang token ay securities at kung kailan ito ay commodity, isang debate na ilang taon nang tumatagal. Mating tumututol ang malalaking banking lobby, sinasabing papayagan ng batas ang mga crypto company na mag-operate sa labas ng mga rules na sinusunod ng mga traditional financial institutions. May bipartisan support ang bill, pero ang debate sa Huwebes ang magiging unang tunay na test kung makakasundo ang dalawang panig sa mga detalye. Anuman ang mangyari ng ngayong Huwebes ay maaaring magtagda ng direksyon kung paano i-regulate ang mga digital assets sa United States sa mga susunod na taon. Ang kumpanyang may hawak ng pinakamaraming Bitcoin sa buong mundo ay gumawa ng pangakong walang nakaasahan, 30 BTC na binili para sa bawat isang naibenta. Ang strategy, dating kilala bilang MicroStrategy, nagpatuloy sa pagbili ng Bitcoin ng iyong linggo matapos ang maikling pagpause, nagdagdag ng 43 milyong dolyar na halaga ng BTC sa kanilang treasury. Inanunsyo ni CEO Michael Saylor ang tinatawag niyang Never Be a Net Seller Policy, nag-commit na panatilihin ang 31 ratio sa pagitan ng pagbili at pagbenta. Ibig sabihin nito kahit kailanganin ng kumpanya na magbenta ng Bitcoin para sa operational na dahilan, agad nilang bibilihin pabalik ang 30 beses na halaga niyon. Ang strategy ang pinaka-agresibong corporate buyer ng Bitcoin mula noong 2020 at ang hagbang na ito ay nagpapatunay na ang accumulation strategy ay lumalaki pa lamang para sa mga market. Ang mensahe mula sa pinakamalaking corporate Bitcoin holder ay hindi na maaaring maging mas malinawa, hindi sila magpapabagal. Ang numerong pinakamahalagang sinusubaybayan ng Federal Reserve ay kakalipat pa lang sa maling direksyon at ang buong crypto market ay malapit nang maramdaman ang epekto nito. Ang inflation sa United States ay papunta sa pinakamataas na level sa loob ng 3 taon, na dulot ng tumataas na presyo ng gasolina na konektado sa conflict sa Iran. Pinalala pa ito ng jobs report noong Biyernes na nagpakita ng ekonomiyang masyadong manyit para bigyan ang Fed ng pagkakataong ibaba ang interest rates para sa crypto. Ibig sabihin nito na ang environment ng mahal na pera na nagpapanatili sa institutional capital sa gilid ay hindi mawawala sa lalong madaling panahon. Ang mababang interest rates ay historically naging tailwind para sa risky assets tulad ng Bitcoin at Ethereum. Pero habang bumibilis ang inflation, lalong lumalayo ang relief na iyon. Ang susunod na meeting ng Fed sa Hunyo ay magiging closely watched, pero na-price in na ng mga traders na walang rate cut sa loob ng hindi bababa sa 2 quarter pa. Mag-subscribe na